Warship ng India mga kapatid nasa Pilipinas ngayon para lumahok sa joint military exercises sa West Philippine Sea. Eto na mga tol, kasama na rin natin ngayon ng India warship. At dito mga tol, no, sa Indian warship na to ay nasilip mga kapatid o nakita etong mga BrahMos guided missiles na katulad mga tol ng binili rin natin sa kanila. Ito ang ating panonoorin ngayon. Bibigyan natin to ng reaction video at mamaya mga kapatid panoorin natin kung paano winasak ng South Korea sa pamamagitan ng tanong etong kredibilidad ng China mga tol. Paano ko sinabi yon? Mamaya panoorin natin yan. Alamin muna natin itong balita, itong detalye mula rito sa GMA sa 24 oras mga tol about nga rito sa pagdaong ng Indian warship dito sa ating bansa at ngayon ay makakasama na natin sila sa joint military exercises natin dito sa West Philippine Sea. Naku po, ano kaya masasabi ng China rito, no? Tuloy natin to mga kapatid. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Ilang araw bago ang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Okay, so may state visit pala doon, si PBBM. Dumaong sa Pilipinas ang isa nitong Navy ship para lumahok sa joint exercise sa West Philippine Sea. Galit na galit dyan mga tol ang China. Whenever na meron tayong mga bisita na galing sa ibang bansa para magsagawa ng joint military exercises dito sa West Philippine Sea, ang tawag nila dyan, panghihikayat daw ng gulo, mga tol. Yan ang sabi nila. Samantala, nitong nakaraan lang, nagsagawa sila ng military exercise din kasama ang Russia sa Sea of Japan. Pero mo, no, mismong gawain nila. Kapag ginagawa ng ibang bansa mga tol, kung ano-ano mga sinasabi nila, may mga sapak talaga sa ulo yung mga yun eh. Armado ito ng high-tech missiles na pareho sa binili ng Pilipinas sa India. Nakatutok si Chino Gaston. Eto, Tulad BrahMos. nito, ang mga BrahMos guided missiles na gawang India na pinakabagong sandata ng Armed Forces of the Philippines para depensahan ang bansa. Eto ano to mga tol, masasabi nating worth it yung investment ng Pilipinas dyan kasi nakita na natin yung kapabilidad ng BrahMos missile noong nagkasagupa nga etong Pakistan at etong India. Diba yung Pakistan mga tol, ang gamit nilang mga armas galing sa China lahat. Diba? Winasak lahat yun mga tol nitong BrahMos missile. Dito Napakalupit ko niya. nasulyapan ang mga high-tech na armas sa Indian Navy ship na INS Delhi na nasa Pilipinas ngayon para lumahok sa military exercise sa West Philippine Sea. Ang mga ganito kasi ng Pilipinas na binili noong 2022 sa halagang $375 million. Grabe no? $375 million. No? Convert mo sa Philippine peso, nasa magkano ngayon? Nasa 58 ngayon mga tol. Ang palitan ng dolyar ngayon, nasa 58. Diba? Grabe, napakamahal nito. Nakadeploy na sa isang sikretong lokasyon sa North Luzon. Nakadeploy sa isang sikretong lokasyon sa North Luzon mga tol. Naka-ready, nakahanda. If ever mga tol may sumiklab na kaguluhan, nakahanda itong mga BrahMos missile na to. Sikreto syempre para hindi alam ng China o hindi alam ng mga kalaban kasi baka punteryahin nila. Kaya sikreto kung saan nakadeploy yan. Basta yan ay nakatutok at nakahanda. May paparating pang 2 missile batteries na posibleng ilagay sa iba pang parte ng bansa. 4 months ago, nandun po ako sa India. Nakausap ko yung aking counterpart. At sabi ko sa kanya, please join us in our maritime cooperative activities in the West Philippine Sea. Ayun, inimbitahan ni General Bronner. Naku, magagalit sa'yo China niya. Sasabihin, nag-iimbita ka na naman ng panggulo. Kalaban pa naman nila ang India. And right away, pumayag siya. Next week, habang nandun po sa India ang ating Pangulo, ay magkakaroon tayo ng
bilateral maritime cooperative activity with India. Okay. So habang nandoon si President BBM, ay magkakaroon nga ng ganitong klaseng bilateral o joint exercises sa pagitan ng Pilipinas at saka ng India dito sa West Philippine Sea, WPS, which is inaangkin ng China. Tuloy ang pakikipagtulungan ng India sa Pilipinas. Katunayan, sa state visit ni Pangulong Marcos sa India sa August 4 hanggang 8 ay inaasang tatalakayin ang tungkol sa defense cooperation at mga problema sa seguridad sa rehiyon. We are expecting to have very productive and meaningful discussions. Nasa top 4 to mga tol, alalahanin ninyo kung ano yung mga nakikita ninyo sa mga social media na mahirap na bansa, madumi pagkain, di ba? Yan yung nakikita natin. Tapos may mga nagsasasayaw-sayaw at mga nagtatatumbling-tumbling na mga kabataan dito sa India mga tol. Pero isa to mga tol sa pinakamakapangyarihan sa daigdig na bansa. Napakalakas ng military nito. Certainly, defense-related issues will be also part of the conversation. Possibly, agreement on having, staff-to-staff talks. This year, as we celebrate the 75th anniversary of our bilateral relations, we are elated and proud that we continue to take steps forward. Ang tanong, kumikiling ba tayo dyan? Diba? Hindi naman porket na ikipag-alyansa tayo, kumikiling na agad di ba? Bukod sa mga bramos, pinag-aaralan din ng AFP ang pagbili ng iba pang missile at rocket systems, gaya ng High Mobility Rocket Artillery System at ang Typhoon medium-range missiles mula US. Yan balak natin bumili ng mga Nemesis, balak natin bumili nitong mga Typhoon. Bibilihin na, ibig sabihin hindi na hiram, bibilhin na mga kapatid. May magrereklamo ba dito sa atin, sa mga politiko natin at sasabihin bakit kayo bibili ng mga missile na alam naman ninyong galit dyan ng China? O di ba? Kasi kung susundan natin yung logic nila mga tol, bakit tayo daw magpapasok ng mga missile system na alam naman nating galit ang China dyan? Ngayon, bibili tayo. So bawal na rin ba tayo bumili kasi galit ang China? Anong karapatan nila para pagbawalan tayo sa gusto nating ipasok sa ating bansa? Patuloy ang pagsasanay ng mga taga-Philippine Army sa HIMARS at Typhoon systems para bihasa na sila oras na may budget na pagbili ng mga ganitong makabagong sandata. Ngayon, ang sinasabi ng China, mga tol, Pilipinas daw ang pasimuno ng gulo. Yan ang sinasabi nila mga tol. Kasi napakabait nga daw nila 'Di ba? Amerika daw ang bully, mga tol, dito sa South China Sea. Ngayon, merong isang video akong nakita. No, dito sa Facebook, mga kapatid, yan China left the group. South Korea's question to China. Alamin natin mga tol kung ano tong mga tanong ng South Korea. Mga tol dito sa China. Painggan nyo maigi. Let me start with Chung-Min Lee from Korea. Thank you, Minister, for your speech and your overview of Asian security. My question to you, sir, is this. Ito yung from South Korea. You say that China does everything correct for security and defense in this region, but many in this country, in this region, think that what you do is exactly the opposite. Aruy! Sabing ganun ng general ng China, lahat daw ng kanilang ginagawa tama. Lahat daw ng kanilang ginagawa correct. 'Di ba? Yung kanilang seguridad, yung kanilang mga ginagawa dito sa South China Sea, lahat daw 'yon ay tama. Pero sabi nitong South Korea, naniniwala ang mga bansa dito sa ating rehiyon na yung mga ginagawa ninyo ay kabaliktaran ng kanilang sinasabi o ng inyong sinasabi. You argue that China is against cyber attacks, yet your companies, such as Aisun Ansun. or Anshun, data leakage has revealed consistent attacks against all Asian countries, Nako po. including all ASEAN governments. Ayan na naman, di ba? You argue that you are against nuclear proliferation. Sabi pa nga ng China, willing daw silang manguna para lahat daw ng bansa dito sa Southeast Asia is free, nuclear-free country. Samantalang may nuclear sila mga tol. And you want a nuclear-free Asia.
yet your country continues to support Kim Jong-un's nuclear state. Diba? Napaka-hipokrito ng China. And you also work very closely with Russia. Diba? Finally, you argue that you are for the freedom of navigation, and yet you are threatening ASEAN states, including the Philippines. Aruy, kasama tayo. Totoo naman eh. Sinasabi ng China na wala daw silang problema sa freedom of navigation. Diba? Wala daw silang problema doon. Ginagalang nila yon. Pero tignan nyo, naglalayag yung mga bansa na, yung mga barko natin dito sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero anong ginagawa nila? Diba? Sinisindak nila, wina-water cannon, tinitira ng laser, binabangga, nire-radio challenge. Kaya tamang-tama talaga itong tanong ng South Korea mga tol. Lahat ng sinasabi ng China, kabaliktaran nung kanilang ginagawa. Every single day. And you claim that Every single day. South China Sea is basically all Chinese. So how can we trust you? Paano ka namin pagtitiwalaan? Diba? When your words and your action are totally opposite. When your words and your actions are totally opposite. Thank you. Basag! Basag mga tol eh. O ito dito kasi sa Facebook mga tol, wala na rito yung sagot ng China eh. Ngayon nahanap ko to dito sa tawag dito sa YouTube mga kapatid, no? Nahanap ko. Ito, panoorin natin yung sagot nitong general na nagulat ata doon sa tanong ng South Korean. Yan, panoorin natin yung naging sagot. Jungmin, thank you for that question. Pinapakinggan pa nung kanyang translator. The South China Sea is one of the busiest area for international shipping. Over 50% of global shipping and 1/3 of cargo ships go through this region. But up till now, I never heard. And also according to statistics from international organizations, in the South China Sea, there's never one incident that any civilian ship have their freedom of navigation being compromised. Okay, wala na mga tol. You see, Sinungaling na agad. recently, Kasinungalingan na agad. Umpisa pa lang mga tol. Kasinungalingan na agad. Wala pa daw siyang naririnig. No? Wala daw siyang alam na kahit isa mang civilian ships mga tol ay naharas, na compromise mga tol. Kasinungalingan na agad eh. Sinungaling na agad mga tol eh. Sinungaling na agad eh. O, mga kapatid, di na kailangan nating isa-isahin pa yung napakaraming ulit nila kung paano tayo hinaharas ng mga yan. Yung mga civilian boat natin, nagdadala ng resupply mission, nagdadala ng resupply para sa mga mangingisda, para sa mga sundalo, yung mga hunay sa Maywan, di ba yung mga ganon na nagkanda sira-sira na dahil sa kanilang ginagawang pangwa-water cannon, mga tol. Wala na, sinungaling na agad eh. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.